Mamaya na. Hi guys! So, nandito kami ngayon sa may Pampanga. Kasama ko, maarte itong kasama ko. Yan o. Hi, mamaya mag-change outfit ako. Ayaw niya na paano. So, yan. Manunod kami ulit ngayon ng MMFF movies. And then, hopefully makapanood kami ng dalawa. Kasi today is, ito talaga yung inaabangan namin every end of the year na tradition talaga namin na nanonood kami ng mga MMFF movies at magbibigay kami ng mga opinions namin. So later makikita nyo yung mga review namin dyan. See you later! Okay, so ang unang movie pinanood namin is Call Me Mother. Actually nakatag dito, naka-isang movie lang tayo, no? Yes. Pero wala kang napanood na movie kahit ano pa. Ito pa lang sa MMFF. Correct. So actually ako kasi dalawa na. Ang unang movie na panood ko was yung Anne Mary nung last Sunday. And then, ngayon is January 1. January 1 namin pinifilm tong movie na to. And then, ngayon pinanood namin yung Call Me Mother ni Vice Ganda. So, anong uunahin natin i-review? Isahin mo muna yung si Anne Mary. Okay, sige. So, since nung Sunday ko siya napanood, dun muna sa Anne Mary. Ang masasabi ko dun sa movie na Anne Mary, actually, ang ano lang siya, very natural, no? Hindi, yung acting nila kasi dito sa Anne Mary, parang ano lang siya, yung no acting. No acting method lang ang ano nila. And masasabi ko, napaka-natural nung acting nila, no? Magaling si Angelica dun sa movie. Paano bang acting? Comedy or drama? Heavy drama? Actually, yung movie is light drama. Kung masasabi ko na parang comedy drama. Oh. Comedy drama dahil malaki ang contribution ni Eugene Domingo sa movie na to. Totoo lang kasi yun nga, because of siguro nagkaroon ng element of comedy yung movie because of Eugene Domingo. Ano yung flow ng story mo na? Okay. Ang story kasi niya, it's about yung step-by-step process ng annulment. So, lahat ng mga magpapa-annul, malalaman ba nila doon sa movie na yun kung paano yung procedures bago mag-annul? Tama ba? Siyempre yung talaga, yung legal way, hindi naman. Siyempre ano lang siya, parang Scope, parang gano'n. Sa movie na to, siyempre hindi siya yung talagang katulad ng mga dinidiscuss sa court o yung mga dinidiscuss talaga ng Juan. Siguro magkakaroon sila ng parang glimpse ng kung halimbawang may balak silang magpa-annul. Idea. So bale, yun nga, step by step process siya ng annulment na ano lang siya, diniscuss lang siya in a parang comedy way, no, ni Eugene, kasi si Eugene dito ang role niya is parang attorney siya na nagba-vlog, influencer, ganun siya dito. So parang character niya. Yun yung character niya. So parang ang tag dito, And si Angelica is? Si Angelica is nagpapaanal ng kasal niya with Tom Rodriguez. Okay. And then si Sanjo Marudo naman din, parehas sila, nagpapaanal din ng kasal niya with Solen Yusuf. Actually, ang ano nila dito, ano lang, parang light lang tong movie, no? Hindi ganun ka-intense yung mga, kaso super intense yung mga scenes, yung mga drama. Ano lang talagang, it's like a courtroom drama. Ganun lang siya, parang courtroom drama lang siya. Na-boring ka? To be honest, hindi. Pero kasi puyat din ako nung pinanood ko itong movie na to. So parang yung mga first part, syempre wala pa dun sa climax. So parang ang ano lang is, yung unang part, siguro medyo boring, no? Kaya nga sabi ko, napakalaki ng contribution ni Eugene dito. At saka, syempre yung story nila, ginawa nilang comedy drama. Kasi, kung ginawa nilang purely drama tong movie na to, talagang maboboring ka. So, buti na lang ginawa nilang comedy drama, may halong comedy. Kasi, kahit pa, asa hula,
hindi naman siya boring. To be honest, hindi boring yung movie. No? And sabi ko nga, napakagagaling nung arte ng mga artista sa movie na to. Napakagagaling nung arte nila. Pero Angelica Panganiban. Magaling si Angelica Panganiban dito sa movie. Pero ang mas na-amaze ako, yung bata, yung anak ni Sanjo Marudo, yung courtroom scene niya na tawag dito, na yun nga, parang kinocross-examine yung bata. Tapos ang natural yung arte. Akala mo parang hindi umaarte talaga yung bata. Parang natural na natural. Kaya nga sabi ko, Talagang arte. Diba? sabi ko, bakit ganito? Ba't ganito? Parang sabi ko, parang hindi tinuruan yung bata. Parang hindi minotivate ng director. Hinanap ko yung name. Kasi dun sa cast, nung una, hindi lumabas sa Wikipedia yung name ng bata eh. Pero nung tinignan ko na yung parang accolade niya, yung mga awards na nakuha. Sorry. Binigyan, doon ko nalaman, binigyan pala, kasi hindi ako nanood ng awards night, binigyan pala ng award yung bata ng breakthrough performance. Tapos, yun nga, sabi ko, deserve ng bata yung award kasi sobrang nagalingan ako dun sa bata. Eto na, siniserve na yung aming mga pagkain. Pero before na makat mo na, tanong lang, bakit iyon ang pinanood mo? Ano ba yung mga other movies na pwede mong piliin? Ba't iyon ang napili mo? Actually, ang talagang panonoorin ko sana nun, Avatar. Kaso yung Avatar, 6 o'clock na yung ano. Parang mas marami pa yatang nanonood sa Avatar compared sa mga ano. Oo, tapos tapos, sabi ko naman, sabi ko, yung Unmarried na lang. Yung papanoorin ko sana yung mga Manila's Finest, yung mga ganong kila Piolo Pascual. Kaso, mas late na yung available na yung available time. Sabi ko, ito na lang Unmarried. Sabi ko ganon. Ngayon, So, kaya yung pasok sa time mo. yung pasok sa time ko. Ngayon, ang nangyari, hindi naman ako nagsisi, pinanood ko siya. Kasi, Yun dapat yung succeeding question ko sulit ba? ayun. Hindi naman ako nagsisi kasi naman siya, parang hindi ako na-bore sa movie. No? Parang, actually, kung tutuusin, hindi ganun ka-intense yung mga nila, yung mga dramatic scenes nila dito. As compared sa pinanood natin, mas intense pa nga yung So parang basta dun sa movie na yon, magaling si Tom Rodriguez. Kaya nanalo siya ng Best Supporting Actor Siyang nanalo. Siyang nanalo ng Best Supporting Actor. Magaling si Tom Rodriguez. Actually, magaling din kahit si Solen. Si Solen Yusap. Magaling si Solen Yusap. Since si Solen Yusap or si Tom Rodriguez, na-captured ka. Kay Solen, nagalingan ako dun sa din niya, yung courtroom scene din niya. No, yung parang natural lang din ang arte niya. Sabi ko nga ganon. Hindi kailangan umeffort sa arte. Ganon. Si Tom Rodriguez, ganon din. Na magaling din yung niya. Intense yung drama ni Tom Rodriguez. Hindi intense. Natural nga yung acting nila. Yung, alam mo yung parang may pagka-sarcastic ng ang dating ni Tom. Tapos bigla siyang magpapakita ng emotions na galit siya, yung gano'n. Ang galing ni Tom Rodriguez doon. And then of course, parang bagay na bagay sa kanya yung role kasi parang anak mayaman, Inglesero, may mga kaibigang mayaman, may mga scenes na gano'n. Si Angelica naman, magaling din naman siya sa movie. Pero masasabi ko kay Angelica, May hinahanap ka pa. hindi naman, kaya lang hindi ko masabi kasi na para kay Angelica lang tong movie na to. Ay yung mga pagkain namin siniserve na po. Hindi ko kasi masabi na yung parang kay Angelica lang tong movie na to. Tapos, Yon. last question, before tayo mag-review dun sa movie naman ni Vice, rate mo yung movie ni Angelica Panganiban na Unmarried. Before yan, ito muna. Yung kay Angelica muna, balik muna tayo kay Angelica. Yon. Yung kay Angelica, masasabi ko na magaling si Angelica, pero marami, hindi ko masabing siya lang ang makakagawa nito. Yung parang magaling siya, pero maraming artistang pwedeng makagawa nito like sila Judy Ann Santos, si Bea Alonso, si Carla Avellana, maraming mga artistang makakagawa. Kumbaga hindi lang siya yung makakagawa nito.
O ngayon, kung sa question mo na, kung i-rate ko ba tong movie na to from 1 to 10, Ilan? masasabi ko na 10 yung highest. 8 yung movie. 8. 8. Ganun ko marirate yung ano yung movie na to. Actually, ang Anne Mary is, siya din ang nanalo ng second best picture. Nanalo din siya ng best screenplay. And then nanalo din siya ng best director. Best supporting actor. Tapos best supporting actor. Yun, nanalo siya. Magaling naman si Tom Rodriguez. Hindi ko lang, yun nga lang syempre, wala pa tayong comparison kasi hindi pa natin napanood yung iba. No? Parang, pero masasabi ko na magaling si Tom Rodriguez sa movie na to. Pero ang sabi ko nga, mas na-amaze talaga ako dun sa bata na ang name niya is Sak Sibug. Yung name na nung bata. Sa Anne Mary. Oh, sa Anne Mary. Ngayon, kakain muna ba tayo or Yes, kakain na muna tayo. Tapos, after nun, continuation tayo ng ating ratings naman about doon sa movie ni Vice Ganda na Call Me Mother. Yes. Okay. Bye-bye. Okay. So ito na po yung food. Ito na yung food namin. Ano masasabi mo sa food natin? Ang sarap. Amoy pa lang. So, ang in-order namin sa pagkain is itong chicharong bulaklak. Sinigang na bangus na ito na. Ano pangalan ba nung ano? Sinigang na bangus sa batuan. Sa batuan. And then, lechong kawali. And then may picture kami na pangalan ng lemonade. Red watermelon. And lemonade with watermelon. So guys, kakain lang muna kami and then continue namin yung review namin. Okay, so ito katatapos namin kumain. So tuloy namin yung review namin sa Call Me Mother. Kay Vice Ganda. Lapit ka kasi dito. Ayan. Lapit ka dito. Yan, para ka gitna tayo. Yan, okay. Since ako yung nag-review ng sa Anne Mary, unahin na muna natin ano yung review mo sa Call Me Mother. Okay, let's start na kung saan bumili ng ticket. Medyo atrasado, ibig sabihin, nag-start na yung movie, nakapila na kami. So, yung beginning talaga ng story, hindi namin talaga nakuha. Though, starting pa lang din naman nung movie. And then, yung flow ng movie, as a Call Me Mother, alam mo na kaagad yung flow. Para bang there is no element of surprise. Maso-surprise ka na lang sa actingan nila. Ang totoo, just to compare with in previous movie ni Vice Ganda na And the Breadwinner Is, etong movie niya, itong 2025 na Call Me Mother, medyo mas maganda yung actingan niya compared last year. Bakit? Yung sagutan sa last year na And the Breadwinner Is masyadong matagal. May scene sila doon ni, I think, Eugene Domingo and Vice Ganda na medyo natutuyuan ako. Yung ang dami niyang nang sinasabi, parang nawala na yung lasa ng acting niya. Pero dito, iba yung pinakita niya. May mga senaryo sila nung bata at saka si Nadine Lustre na hindi pa pala iyon yung best ni Vice na iyakan. Ang pinaka naantig ako, actually nakakaantig yung may mga part talaga eh. Pero umano sa akin yung acting ni Vice Ganda nung sinusurrender niya na yung bata na may hawak siyang katalim. Tapos as a mother, hindi niya na binigay niya na lang, nilet go niya na lang yung bata para lang hindi na magkagulo pa. Yun. Ano pangalan ng bata nga pala, speaking? Lucas Andalio. Si Lucas, grabe, ang galing niya. Lalo na yung acting niya, ang tindi. Kaya niya mapabagsak ang mga luha mo. Lalo na nung nasa kotse siya, na kinukuha na siya ni Nadine. Ang galing niya doon.
Doon tumulo talaga yung luha ko sa acting nilang ganun. Si Jan Lapus, may part din siya na nabigyan siya ng ng acting din nung time na kinukuha naman na ng yung bata ng barangay Tanod, parang ganun. Galing niya rin doon. Yung scene, sakto lang din naman. Cinematography, hindi naman ganun kabongga. Maayos lang din naman. Yung acting nila, nag-upgrade. Iyon yung masasabi ko, compare last year. Si Vice, nung una, hinahanap ko na ano yung scene niya na naging best actor siya. Napatunayan niya naman, in fairness. Para sa akin, although hindi ko pa napapanood yung ibang mga movie, na-justify niya doon sa acting niya na he is a best actor. Even yung bata na best child actor. Magaling. As I rate, siguro yung story nasa 8.2 to 8.5, pero yung actingan nasa level na 9.3. Yan. Yan. So far, yun yung review ko. Ikaw ba? Ano yung masasabi mo? Ako, masasabi ko, this is not the usual Vice Ganda movie. As compared dun sa mga napapanood mo ng previous years. Sa akin, as a whole, yung movie, hindi siya sobrang nakakatuwa. Hindi siya yung talagang, kung napapanood mo yung mga movies ni Vice Ganda na yung mga Call Me Mother, yung mga Sister Akas, na matatawa ka dito, ang movie na to mas maiiyak, mas intense yung acting nila, mas more on. Medyo mabigat na ba yung drama? To be honest, kung i-compare ko sa Anne Mary, medyo intense yung mga eksena nila dito. Medyo mas intense, di ba? Yung kinukuha yung bata na may hawak siya ng patalim, gano'n. Tapos yung mga acting, yung confrontation scene nila ni Nadine Lustre, talagang nung napanood ko yung trailer, sa totoo lang, hindi ako natatawa sa trailer. Parang sabi ko, parang hindi nakakatawa tong movie na to ni Vice Ganda. Nung pinanood ko, nung kanina, masasabi ko, actually nandun pa rin naman yung Bitaw ng salita niya na nakakatawa. yung Natural Vice. yung same style niya na pagpapatawan nila even nung sa time pa ni Wendy Ramas tapos hanggang ngayon sa time ni Jun Lana nandun pa rin yung parehong style pero ang daming scenes kasi dito na ginawang dramatic, di ba? Hindi ko masabing hindi ko masabing matatawa ka sa movie na to. Parang mas more on maiiyak ka. Although marami yung mga dramatic scenes niya, to be honest, hindi ako naiyak. Siguro dahil hindi lang ako nakarelate, dahil wala naman akong adopted child, ganon. Siguro dahil mas nakarelate kasi ako dun sa yung sa last year, yung And the Breadwinner Is na mas naiyak, doon talaga may scenes na naiyak. And mas maraming scenes na mas nakakatawa nung last year as compare ngayon. Kasi parang mas tumatak sa akin ngayon yung mga intense na scenes nila dito And then, yung bata, yung sabi mo nga kanina, yung bata ang talagang nagdala ng movie. Kasi sobrang, ang galing umarte ng bata. Talagang Natural din yung mga pagpapalag niya, yung pumapalag siya, di ba? Tsaka yung iyak niya na lumalaki yung butas ng ilong. Ang galing yung bata. Basta yung bata ang parang masasabi kong nagdala ng movie na to. And siguro sa mga hindi pa nakakapanood at mga may planong manood, huwag kayong mag-expect na parehong klase ng movie yung mapapanood mo. Kasi masasabi ko na isa to sa mga siguro ito na, parang sa lahat ng mga pinikulang nagawa ni Vice Ganda na siya ang bida, ito siguro yung masasabi ko na Heavy? medyo heavy drama. Actually, mas leaning siya dun sa pagiging heavy drama na nilagyan na lang ng comedy no? Parang mas tumatak sa akin talaga yung mga eksena na intense nila dito. And then, Agree. And then, siguro kung sa pangalan nito, kung i-rate ko tong movie na to, 1 to 10, 7.5. Oh? Masasabi ko. Masasabi ko na mas nagustuhan ko ang Anne Mary as compared dito sa na to. As compared sa
Hindi, nagustuhan ko din naman siya. Kaya nga lang, syempre, naiba yung expectations mo. Naiba lang yung napanood ko dun sa naging expectations ko. Kasi expected ko parang tatawa ako ng tatawa kasi Vice ganda movie to. No, but nung habang pinapanood na natin, parang mas marami yung scenes na nakakaiyak. Tama. Pero ang baba naman, 7.5. Yes, 7.5 lang. Kasi hindi ko alam, parang mas nagustuhan ko yung Anne-Mary as compared dito sa Hindi ko movie kasi nito. napanood yung Anne-Mary. Okay. Kaya hindi ako makapag-rebut. By the way guys, no, disclaimer lang, no, sa mga hindi pa nakapanood ng Anne-Mary tsaka ng Call Me Mother, spoiler alert, no, kasi baka may magsabi na na kinuwento na namin yung buong movie. So actually hindi naman. Sa ngayon hindi naman namin kinuwento. Kayo pa rin ang manood. Ito ano lang naman to, more on comments lang talaga yung naibigay namin ngayon. Hindi na kami nagkwento ng may mga siguro happy ako kasi hindi mo maaalis eh. Hindi mo maaalis na kahit paano makapagkwento ka. So hanggang dito na lang guys. And maraming salamat sa mga nakapanood and hopefully magkaroon kayo ng guide kung dun sa mga hindi pa nakakapanood ng movie. So hopefully maging guide nyo to kung anong movie yung panonoorin niyo.